Yes, good morning Pilipinas and good morning world! Sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapapalang araw sa ating lahat! And welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrabe TV na kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga nagbabagang balita, isyu panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-pray na ba ang lahat? Sana hindi nyo po nakalimutan na mag-pray tayo araw-araw mga kabayan. Very important ho yan. Kasi alam nyo po yung prayers, napaka-powerful po yung prayers mga kabayan. Kahit 1 minute man lang po or 2 minutes tayo na mag-pray, magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ, na ngayong araw igumising pa tayo. At saka magpasalamat din po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please don't forget to pray always, every day. And I'm hoping also na sana meron tayong very energetic na aura at saka maganda ating gising mga kabayan para maging productive tayo the whole day. Okay, so usap-usap na pag-uusapan mga kabayan, alam nyo ba? May nagsumbong kay Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? Isabi dito sa ating puting ahas na yung vlogger daw na bitter na nandun sa California, sabi niya mga kababayan, yung event daw ni PBBM, yung meeting up with the Filipino community doon sa California, nilangaw daw mga kababayan. Nilangaw ba talaga? Alam nyo kanina, kahapon nga pala, pinanood ko mga kababayan, well, hindi naman nilangaw. Saan bang area na tiningnan niya na nilangaw mga kababayan? Pero nang inimbestigahan ko na, actually, meron pong part doon na talagang nilangaw or wala pang masyadong tao mga kababayan. At saka explain natin yan mamaya. And also, alam nyo ba, during po sa aking pagsukit-sukit mga kababayan, pag-imbestigaw doon sa or pagpanood ko doon sa event na yun ni PBBM sa meeting up with the Filipino community, may na-discover si Sir Ivan. And I'm very sure, 100% na iilan lang sa inyo dito o baka wala pa mga kababayan ang nakakailam nito. Ano na Sir Ivan? Mamaya ipapakita natin yan and of course pag-usapan din po natin. Ito ring nakakatakot na balita at maraming nagalit po kay PBBM kasi alam nyo po, meron dang grupo na nagtatangka ngayon or nagpaplano na i-impeach daw si BP Sara mga kababayan. Merong nagplano. Alam nyo, hindi ko magets kung bakit na nasabi yan kasi nga alam nyo mga kababayan, di ba nagrian ngayon sila si SMR at saka yung grupo po nila ni BP Sara. Sabi ng mga kababayan. Pero for me, parang hindi naman talaga ganyan talaga yung politika, alam nyo lang po. Saka para sa akin, yung take ko dito, parang parang intentional ito mga kababayan para mag-ingay po yung mga Marcos at yung mga Duterte. Kasi nga in-explain ko na yan from how many vlogs ago na itong mga initan ngayon, mga batuhan ngayon, intentional yan kasi para hindi po dito makapasok sa limelight itong mga dilawan mga kababayan. Ngayon, sasakyan muna natin na meron ng mga grupo na nagpaplano ngayon kay BP Sara na ipa-impeach. Yun daw mga salot ng lipunan mga kababayan. Yung grupo nila ni Brosas at saka ni Castro. Bakit nila iginit kaagad dito na merong koneksyon or merong kinalaman itong si SMR mga kababayan? Di ba alam ho natin sa balita na nakita po doon sa mga pictures na parang pumanig dito si SMR dito sa mga salot ng lipunan, grupo nila ni Castro mga kababayan at pinalabas dito ng mga didishit na kung saan yung mga request daw ng mga salot ng lipunan lagi daw itong ina-approve daw ni SMR mga kababayan. Hindi ko mag-gets kung bakit nila nasabi na ina-approve ka agad. Bakit nandun ba sila makabayan? Diba? At saka dito po sa plano na pag-i-impeach, abay napakahanap naman yan. Mga walang kwenta, ito po ipinaiingay lang talaga. At saka alam nyo makabayan, kasi ang point nila dito, kung bakit ginamit nila ang word ngayon na parang impeach at sinakin ito ng mga vlogger ng mga didishit mga kabayan. Kasi para ang masiraan dito, si PBBM. Yes, inakusahan na naman dito si PBBM mga kabayan at kinoyog ngayon ng mga
mga didisit na mga vlogger na kung saan wala dang kwenta si PBBM. Bakit? Kasi daw dito sa issue na merong magpapa-impeach kay BP Sara mga kababayan na nahimik daw si PBBM. At bakit na nahimik si PBBM? Naintindihan ko yung mga kababayan. Mamaya explain natin yan. And of course, meron po akong ipapakita na video na kung saan alam ko na kung saan galing yung mga insinuations nila, mga plano daw na pag-impeach dito kay BP Sara. Nakita ko na mga kababayan. E sa pag-usapan din po natin, ito rin sabina ngayon dito kay FPRRD doon sa ikinaso ni Castro mga kababayan, yung merong threat. Meron nang na-receive po, hindi na-receive, in-release nga pala yung korte na sabina para kay FPRRD. Pero alam nyo mga kababayan, nakakatawa yung sabina. Bakit Sir Ivan? Kasi meron kong nakita doon sa sabina na kung saan nakakatawa talaga mga kababayan. Alam nyo na nasasabi ko dito na yung grupo ni Castro mga kababayan, yung kanilang mga legal team dito na grupo ni Castro, abay mga walang kwenta, hindi nag-iisip dito at siguro hindi nila alam at kilala itong si FPRRD mga kababayan. Kaya nga doon sa balita, nakita ko talagang pinagtawanan na po ito ni FPRRD mga kababayan. At meron ding banat dito si Panelo. Mamaya explain natin yan. And of course, marami pang iba. Lalong-lalo na itong balita po na sumabog tungkol dito kay Bong Revilla or Senator Bong Revilla mga kababayan. Na kung saan, di ba, sabi po dito ng taga-AMDA ay fake news na daw yun. Pero ang problema mga kababayan, ang nagpakalat kasi ng una, yung mismong MMDA. Na kung saan, meron dang isang sasakyan na parang sasakyan daw dito ni Bong Revilla dumaan doon sa EDSA bus carousel na lugar mga kababayan. Yung daanan po ng EDSA bus, which is bawal ho yan doon. At ang ginamit po na placards, yung plate number or license plate, plate daw ng gobyerno mga kababayan. So yan ngayon po ay inimbestigahan. Alam nyo ba na sumabog si Bong Revilla? Nagalit siya kasi sabi niya mga kababayan na doon po sa issue na yan, yung pumutok yung balita na yan, at saka sinabi po ng taga-AMDA na si Bong Revilla daw, nandun pa naman sa bahay nila si Bong Revilla mga kababayan, doon sa Cavite. Kaya ito si Bong Revilla galit na galit. Pero alam nyo ba na sinuspende ngayon yung taga-AMDA mga kababayan? Pero even though na humingi siya dito ng pasensya at nag-sorry siya, pero ito naman po inaccept po ni Bong Revilla. Pero bagkos siya pa rin po dito sinuspende mga kababayan kasi under investigation po ang nangyari yon. Pero meron akong hamon dito kay Bong Revilla mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And girls, marami pang iba. Alam nyo na po si Sir Ivan, palagi tayo maridalang ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Heart to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito ni Sir Ivan, mga suki ito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sana kayo ng lahat mga kabayan na hindi mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Okay? Kahit kunti man lang na commercials, malaking tulong na ho yan sa ating channel mga kabayan. And also, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before mag-start po sa ating mga napakainit na mga balita, ay siya nga pala, i-greet muna natin po yung mga kabayan, mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday! At saka bukas, meron po tayong i-greet po ng mga birthdays mga kabayan. Kasi ngayon, wala akong nakita na nagpapag-greet ng birthday. Walang akong nakita or nabasa
doon sa ating previous vlogs na kung saan magpapagreet po ng birthday. Okay, so bukas meron tayong nakalista na mga nag-celebrate ng birthdays. So dito muna tayo sa balita mga kababayan, kasi alam nyo po alam nyo ba na nagpapakita ako dito ng mga ng segment na kung saan yung mga batas na dapat nating malaman mga kababayan. I'm sure po na ilan lang sa inyo ang nakikita nun, kasi nga like kung piniplay yun, ipinapakita sa inyo doon na po mismo sa sa dulo ng ating vlog mga kababayan. So I'm sure na ilan lang po sa inyo ang nakikita. Alam nyo, napaka-importante ho yan, kasi dapat rin po nating malaman mga kababayan yung mga batas para hindi tayo magiging tanga at alam natin kung ano ang gagawin natin sa mga sitwasyon. Okay? So for more details, let's watch this! Uy, friend! Nakita mo na ba to? Itong screenshot natin. In-screenshot ni Maritas yung conversation natin sa GC. At eto pa ha, sinend pa kay ma'am. Ayun na nga natanggal na nga ako sa trabaho dahil nabasa ni ma'am yung conversation natin Attorney, legal po ba natanggalin ako sa trabaho dahil sa screenshot? Legal po yan. Pwedeng gamitin na ebidensya ang text messages o email at screenshots nito. Ang tawag dito ay ephemeral electronic evidence. Katanggap-tanggap ito bilang ebidensya basta may tamang authentication o patotoo ng isang tao na bahagi ng pag-uusap, tulad ni Marites. Maari po bang makasuhan ang nagsend ng screenshot, attorney? Hindi siya pwedeng makasuhan dahil lamang sa pagkuha niya ng screenshot ng kanilang pag-uusap sa social media. Walang violation o paglabag ng right to privacy dahil ayon sa Korte Suprema sa kaso ng Vivares versus St. Teresa's College noong September 29, 2014, walang legitimate expectation of privacy sa social media kapag kayo ay nag-post ng pictures o mga pag-uusap gamit ang social media. Ito ay itinuturing na public o bukas sa publiko kahit na naka-private group chat kayo. Attorney, ano po ba ang mga legal grounds para ma-terminate ang isang empleyado? May dalawang uri ng grounds para ma-terminate ang isang empleyado: authorized causes at just causes. Ayon sa Article 282 ng Labor Code of the Philippines, ang just causes ay mga grounds dahil sa kagagawan ng empleyado, gaya ng sumusunod. Una, serious misconduct o masamang pag-uugali, willful disobedience o yung hindi pagsunod o pagsuway sa iyong employer. O kaya naman ay gross and habitual neglect of duty o yung kapabayaan. Susunod ay fraud or willful breach. Ito yung panloloko o paggawa ng anumang bagay na pagsira sa tiwala ng iyong employer o paggawa ng anumang krimen laban sa iyong employer, ang kanyang pamilya o mga opisyal ng inyong kumpanya at ano pamang mga dahilang katulad nito. Ayon naman sa Article 283 ng Labor Code of the Philippines, ang authorized causes ay mga grounds dahil sa kagagawan ng employer at walang kasalanan ang empleyado. Gaya ng mga sumusunod: installation of labor-saving devices, mga pamamaraan para mabawasan ang pangangailangan sa empleyado. Pangalawa, redundancy o pagtanggal ng empleyado dahil meron ng ibang gumagawa ng tungkulin nito. Retrenchment o reduction of cost to prevent losses, pagbabawas ng empleyado upang makabawas sa gastusin ng kumpanya. O closure or cessation of operation, yung bang isasarado na talaga ang kumpanya. Ayon din sa Article 284 ng Labor Code, pwede ring gamiting ground para ma-terminate ang isang empleyado kung meron siyang malubhang sakit na wala ng lunas. Okay, so mag-iingat tayo pag-post po sa social media mga kababayan, kasi nga yung social media public ho yan. At alam ko, maraming guilty dito na kung saan kahit kunting problema mga kababayan, kahit yung mga parinig-parinigan, ipopost ka agad sa Facebook. Diba? Hindi pa sila nag-iisip na public po yung Facebook mga kababayan, at saka hindi lang po iilan ang tao ang makikita po sa kanilang post dito. Kasi nga syempre, isang account natin sa mga, or kahit mga sino pang tao dyan mga kababayan, as long as merong Facebook, maraming friends o yan. So ang ibig sabihin, kapag meron tayong ipopost po dyan sa Facebook, marami talang makita niyan. So at least alam natin dito yung grounds na kung saan kahit yung mga nag-forward po ng mga, na mga screenshots ay safe pala mga kababayan, hindi pala kasama doon sa mga kasuhan. So at least marami itong nalalaman ng mga balita mga kababayan, okay? So, forward na tayo.
Dito na tayo mga kabayan sa ibig sabihin ko na merong nagsabi sa atin kasi daw yung vlogger po na nandun sa US, ipinakalat niya at saka alam nyo, tinignan ko po yung ibang mga alipuris na mga kabayan. 3 doon ang nagbablog at nagsasabi, nilangaw daw yung event ni BBM nung na-meet niya yung mga Pilipino mga kabayan. So before tayo pumunta doon at before natin i-debunk yung gunggong na yon, ipapakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan ano ba ang pakay ni BBM doon sa San Francisco sa APEC mga kabayan. So for more details, let's watch this. Ang unang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagharap sa Filipino community dito sa San Francisco. Bago pa man makadaupang palad ang leaders mula sa Asia-Pacific region, humarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa San Francisco. Kinilala ng Pangulo ang galing at ambag ng mga Pilipino. We are all grateful for your selfless service to humanity, and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino Americans. Dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo na maisigaw, proud to be a Pinoy. Sabi pa ni Pangulong Marcos, dapat nang samantalahin ang APEC Summit para makausap ang mga kaalyadong bansa, lalo't hindi pa natatapos ang tensyon sa West Philippine Sea. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po, meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan. Lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi ang Philippine delegation para sa 30th APEC Summit dito sa San Francisco, California, ang pinakamalaking delegasyong ipinadala natin sa ibang bansa. Kumpleto ang economic team ng Pangulo kasama ang iba pang opisyal gaya ni House Speaker Martin Romualdez. May mga kasunduan din kasing nakatakdang lagdaan matapos ang 4 na araw na pagbisita sa San Francisco. Kabilang narito ang posibleng paglagda sa maayos na paggamit ng nuclear energy o 123 agreement. By the end of the 4-day visit to San Francisco, we hope to have witnessed the signing of agreements with various American businesses in the fields of digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics manufacturing, health, and tourism, among others. Pero kapansin-pansin din na sa pagkakataong ito, kasama sa delegasyon si Batangas Representative Ralph Recto na matunog noong papalit kay Secretary Benjamin Diokno bilang hepe ng Department of Finance. Pero sabi ng palasyo, bahagi ng Congress delegation si Recto. Ang hindi kasama ngayon, si Pampanga Representative Gloria Arroyo na itinuturing ni PBBM na kanyang secret weapon. Sa sideline naman ng APEC Summit, makikipagpulong ang Pangulo sa business sector. Isa sa mga inaasahang makakausap ng Pangulo ay ang pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk, na CEO ng Tesla Motors at SpaceX at may-ari ng social media platform na X. Ayon kasi sa Pangulo, isa sa mga prioridad ng administrasyon ay ang digitalization. Tinitignan po natin kung ano ang mga bagong dinidevelop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at pagandahin, make more efficient, make life easier for those who are dealing in the digital world, and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan kahit na nasa malayo, nasa bundok sila na malayo ay meron silang internet. Ngayon ko lang alam mga kabayan, nakakausapin pala ni PBM si Elon Musk. Saan nakausapin niya si Elon Musk mga kabayan? Kasi nga, di ba mayroon ng internet dyan na sa yung tawag is SpaceX internet ba yun kay Elon Musk? Na kung saan maganda po yung service yung mga kabayan at malakas din po yung internet niyan. Ang problema, mahal naman kasi mga kabayan. Yes, totoo yan. Medyo mahal-mahal siya kaysa mga, sa mga kilala na natin na mga providers na nandyan na sa Pilipinas at talagang nakapurma na sila, medyo mababa yung presyo mga
makabayan. Kay Elon Musk, napakaganda po. Sayang no, kahit no, babaan lang ng mga 2,000 or 1,000 plus, okay na yung mga kabayan. Talagang ano yan, birada niyan. Kasi madala-dala ho natin yung internet niya kasi nga through satellite mga kabayan. Sana kausapin po ni BBM. Ngayon, iimbestigahan na natin. Binalikan ko po yung live mga kabayan at dito ko naintindihan kung bakit sinabi yon ng vlogger na yon nandun sa California na nilangaw daw yung event na yon. Di ba nakita natin sa konting portion mga kabayan, di ba marami ng tao? Okay, babalikan natin. Sino ba yung mga nag-perform doon noon na mga kabayan? Na kung saan wala pa doon si PBM. Kasi dumating si PBM mga kabayan, mga 1 hour and 42 minutes na ba sa video na yon. So unang nag-perform, merong tatlong sikat. Ang unang nag-perform mga kabayan, si JR. Kilala ba natin si JR? Yung R&B artist na kilala, tinatawag nga na King of R&B siya. Siya pong una doon nag-perform na kung saan I think mga 2 minutes pa lang po or mga 3 minutes pa lang sa video, mga 6 minutes nga pala sa video sa live, siya yung una nag-perform doon. At saka pangalawa na nag-perform mga kabayan, si Jaya. At pangatlo yung si Florante. Kasi si Florante kasama na noon ni PBM. Pero kung magtatanong kayo, bakit kasama po yung tatlo na yung mga kabayan? Di ba mga sikat ho yan? Supporters pala sila ni PBM mga kabayan. Doon ko yan nalaman kay Jaya. At saka dito po kay JR. Si JR, unahin natin pag-usapan yan kasi nandyan naman po siya sa US mga kabayan. Si JR, nakabase po sa California. Itong si Jaya, nakabase po siya dyan sa Silverdale. At saka itong si Florante ay nandyan po sa Bay Area mga kabayan. So, no problem silang kukontakin ni BBM or ng taga PCO kasi nandyan lang po sila sa California area. Ngayon, babalikan natin si JR. Diba siya yung pinakauna mga kabayan? At ang tingin ko dito, kung napapansin niyo po, i-play ko lang dito yung mga kabayan, yung video na kung saan, di ba wala pa kayong masyadong tao sa pag-perform pa ni JR. Kasi yung mga tao mga kabayan, alam niyo lang po yung mga Pilipino, mahilig tayo sa mga on time. On time pa talaga yung Pilipino. Hey, hindi ba on time yung Pilipino mga kabayan? Or palagi bang late? Kasi nga, kung napapansin niyo po, di ba walang tao masyado. Yan po ang ibig sabihin doon ng vlogger doon sa US mga kabayan. Kaya nga sinabi niya na walang masyadong tao. Kasi nga yung unang perform si JR, siguro hindi pa siguro gusto ng ibang mga tao mga kabayan. Kasi ang point po sa pagpunta ng mga loyalista na nandyan at saka ng mga Marcos supporter, ang gusto nilang makita yung si PBM. Diba? Kung napapansin niyo po sa paano pa ng JR wala pang tao, yung front mga kabayan, halos walang tao doon. Yun kasi ang hinighlight po ng mga gunggong na yon, yung mga vlogger po ng mga mapanira mga kabayan, yun pong picture na yun at yung area na yun ang ipinakita po na lahat. Kaya sinabi nila na nilangaw daw. So after po kay JR mga kabayan, unti-unti nang dumadami. Panahon po yun, sa part na yun ni Jaya. So unti-unti nang dumadami. At alam nyo mga kabayan, may tanong ako dito. Alam nyo ba yung mama po ni Jaya na si Elizabeth Ramsey ay isang loyalista mga kabayan? Sino nakaalam dito? Actually, kahapon ko lang nalaman mga kabayan na si Elizabeth Ramsey ay talagang loyal ho yan kay PFEM at saka sa mga Marcos. Loyalista pala mga kabayan. Kasi sabi po dito ni Jaya, ipapakita ko yung video mamaya na kung saan sabi niya na during daw sa panahon ni PFEM, talagang or kahit saan magpupunta si PFEM, nandun po si Elizabeth Ramsey mga kabayan. At kasama po itong si Jaya, mag-perform sila. Si Jaya ang panahon na yon ay only at 10 years old at saka siyempre dinadala siya ng kanyang nanay na si Elizabeth Ramsey. Idol na idol po ni Elizabeth Ramsey itong si PFEM mga kabayan. At para meron tayong ebidensya, let's watch this. Magandang gabi po sa inyong lahat. I am truly privileged and honored to be on this stage kasama po ng ating Phil-American community dito po sa Bay Area. Dito rin ako nakatira dati. Kami ni Mama, kilala niyo po ba kaya yung nanay ko? Si Elizabeth Ramsey. Nandito po siya. Ma? Ay, hindi. Nasa langit na po siya. But she's probably watching. Sa mga hindi po nakakaalam, ang nanay ko po ay talagang dati na pong kilala ang ama ng ating Pangulo. Ang lagi niya sinasabi, Day, yung president natin, Day, boyfriend ko yan. Pero alam niya ni Madam, parang, wag ka magulo. Baka mabaril ka. But my mom truly loved, of
course, ang ating namayapan ng Pangulo, we used to perform for the stages that they would campaign. I was 10 years old, 1980 when that happened. And now, at the age of 53, I'm truly honored to be standing on this stage. Share tayong lahat sa magandang mga pangyayari sa ating bansa because of our new president. Wow, amen. O di ba? Buti pa si Jaya Makabayan, alam niya yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakikita niya na unti-unti na pong umuunlad ang Pilipinas. Dahil po yan kay PBBM Makabayan. Di ba sabi niya, dahil po kay PBBM. Ngayon, sa panahon po, o sa time na po ni Jaya, unti-unti nang dumadami Makabayan. Hanggang kita na natin na dumating po si PBBM sa 1 hour and 42 minutes Makabayan. Dumating na po si PBBM. At dito natin malaman kung talaga bang nilangaw po ang event ni PBBM. Tingnan nyo. Hindi ko lang po lagyan po ng sounds Makabayan kasi yung sounds na ginamit medyo may baka makapiright tayo. At saka tingnan nyo, yan ba ang nilangaw? Sabi ko nga sa inyo Makabayan, yung mga Pinoy, siyempre always late yan, tsaka nasanay na tayo dyan. Always late ba talaga? Hindi naman siguro, hindi naman lahat Makabayan. Joke lang yun, joke lang. Ang karamihan po sa mga Pinoy on time yan. Pero depende kasi kung sino na pong mag-perform Makabayan. And I'm sure, siyempre, hinintay nila kung anong oras po darating si PBBM kasi ang ipinunta nila dyan sa event na yan, si PBBM Makabayan. Diba? At least, na-debunk natin itong mga vlogger po ng mga mapanira kasi yung Makabayan, minsan sumusobra na sila Kahit ano na lang po ang kanilang i-content dito na gusto lang ipapanira ito kay PBBM, walang kwenta Makabayan. Dapat sa totoo lang tayo. Walang problema naman po yung Sir Ivan, yung manira kayo, pero dapat lang yung totoo, di ba? Alam niyo ba Makabayan na marami ditong magalit sa akin kapag meron ako ditong vlogger na i-debunk. Maraming magalit kay Sir Ivan. Sabi nila, bakit ko daw ipinagtatanggol si PBBM? Bakit ko daw ipagtatanggol si PBBM? Siyempre yung tao wala namang ginawang masama Makabayan. At saka si PBBM nagtatrabaho lang naman yan at nakikita po natin ang kanyang performance, di ba? The number can speak itself. Nakita po natin yan sa performance niya, sa rating dito, at saka sa ekonomiya natin, yung rating po ng ekonomiya at saka yung sa inflation Makabayan. Dahil po yan sa presidente natin. Siyempre yung presidente ay kapitan ho yan sa gobyerno natin. Kung ano ang mando niya doon sa kanyang mga tauhan, sa mga sekretary, yan po ang gagawin Makabayan. So which means malaki talagang role dito si PBBM sa pag-unlad sa Pilipinas, 'di ba? At saka sasabihin nila at bakit nila ako tinatanong, bakit ko daw ipinagtatanggol si PBBM at saka yung mga Marcos Makabayan? Natawa ako Sino ba ipagtatanggol ko dito? Yung mga dilawan. Mga dilawan, magunggong yun di ba? Magunggong yung mga kabayan. Bakit ko naman ipagtatanggol doon yung mga dilawan na yun? Ako nga dito, laging nagre-raise na at yung sinasabi dito na dapat hindi na natin papasukin po sa gobyerno yung mga dilawan. Kasi mga dilawan, salot yan sa lipunan mga kabayan. Di ba? So at least, na-clear na natin ang issue na yan. Huwag kayo maniwala doon. Saka, alam ko naman po na maraming mga followers sa atin dito, mga viewers din po doon sa kabila mga kabayan. Pero sana check and balance tayo. Doon tayo sa totoo mga kabayan. Walang problema, order ko dito, walang problema ang manira kay PBBM. As long as totoo lang ang inyong mga sinasabi. Pero kapag meron silang claim mga kabayan, ito ang iklaro ko lang meron silang mga vlog doon, mga claims nila na hindi ko po kaya na i-debunk yun kasi hindi ko alam mga kabayan. Baka siguro sa mga vlog na yun, based sa kanilang experience. Kaya hindi ko kaya na i-debunk yung mga kabayan. Kapag meron akong alam, syempre i-debunk natin yan, di ba? So, naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. Ngayon, dito tayo po sa issue na kumakalat ngayon na meron dang grupo na nagpaplano na impeach daw si VP Sara Makabayan. Ang nakakalungkot lang at nagalit dito, bakit ang pinaparinggan ngayon ni Harry Roque si PBBM? Bakit bang kinalaman ni PBBM dito, Harry Roque? Bakit alam nyo, napansin ko dito, lahat na lang issue na lumalabas mga kabayan, kahit dito sa mga grian po ni SMR, ni Martin Romualdez, at saka doon sa kampo po nila ni VP Sara, sa mga DDS, at dito po sa grupo ng mga Satang Lipunan, bakit si PBBM kagagad inyong sinisisi? Diba? Nagtatanong na po ako, bakit si PBBM kaagad? Na samantalang si PBBM nagtatrabaho lang yan. At alam ko, lahat ng mga nangyayari po sa gobyerno natin, sa mga gilid-gilid dyan, alam ho yan ni PBBM. Diba? Alam nga ng mga vlogger, alam nga na ibang kampo, si PBBM ba kaya?
si BBM, meron niyang intel mga kabayan, alam niya. At nararamdaman ko at saka naintindihan ko dito kung bakit hindi po nag-iingay si BBM at takip bibig siya dito sa issue po na impeachment dyan kay BP Sara mga kabayan. Mamaya explain natin yan. But before that, let's watch this. Sir Franco, I think may isa pang latest dyan. Ang itong maliban kay Franz Castro, kung bakit dapat wala sila sa Kongreso at sila dapat ay naimbestigahan. Brother Frank, yung kanyang pagiging akto na mayorduma ng Commission on Audit, minamanduan niya ang Commission on Audit, nagpadala siya ng sulat sa media kahapon, Ma'am Lorraine. Si Arlene Brosas naman ito, hindi to si Franz Castro, pero magkasabwat pa rin sila. Sabi niya sa COA, it is your obligation to provide us with a detailed report kung paano ginastos ng Vice President Sara Duterte na ito ang pondo na 125 million because they're preparing for an impeachment maneuver on January or February next year. Pero nag-fishing expedition siya. Kung babasahin yung sulat, Brother Franco, ang laman niya, inulit-ulit ko, kung akong taga-kuha, parang mayorduma namin si Franz Cas, si Arlene Brosas, at parang boss siya ng COA, na wala pala siyang ebidensyang hawak, ang lakas ng loob para manakot sa Vice Presidente na ipapa-impeach niya. At bakit malakas ang loob? Sinusuportahan po ng House leadership, pinupunduhan sila. And ngayon, ang COA, obligado na parang ang tuno pa niya, wag niyong doktora na, kailangan ng totoo ang i-submit niyo sa amin. Brother Franco, your take on that. Sobrang obvious na kasi nangyayari ngayon kay Eric eh. Grabe, ba't puro si Sara ang tinitira nila? Yan sa Kamara, obvious naman masyado. Ito lantaran na talagang pambabalahura sa ating Vice Presidente. Vice Presidente ang kanilang ginagawa. Hindi lang sa Vice Presidente yon, kahit sa atin yun. Kasi duly constitute, duly vote, talagang binoto natin binoto yan. Natin yan. 32 million mahigit na voters. Nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan, pinklawan, dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindigan naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng Sambayanang Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa. At siguro naman, pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pag-usaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktaran ang nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po. Dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unit team. Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay BP Sara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? Okay, ngayon doon po sa portion mga kaabayan, nasabi nila na sinsingle out daw si BP Sara ng Kamara asa ng grupo po ni Castro. Well, no comment ako doon kasi alam nyo, klaro naman talaga mga kaabayan. For me para sa akin lang, nakikita ko doon parang sinugul at talaga dito si BP Sara. At saka alam nyo, nakakaawa si BP Sara mga kaabayan. Nakita naman natin yan na talagang tinitira sa dito. Pero hindi ko ako sure nakasama ba dito si SMR mga kaabayan. Diba sabi na at saka pinaparinggan dito ni Harry Roque dahil daw ni SMR. Kaya nga parang siya daw dito yung head na nagplaplano sa pagkakaintindi ko lang parang inokasahan na dito or inaakusahan na dito si SMR na may kinalaman dito sa parang impeachment plot para kay BP Sara. I don't think so. Siguro may nangyari po ito na mga initan, mga batuhan po at saka nasinggol at dito si BP Sara, pero tungkol sa impeachment mga kabayan, I don't think so. Bakit?
kahit anong gawin po dito ni Romualdez, ito iklaro ko lang na hindi pa ako makamartin. Hindi pa ako makamartin Romualdez Makabayan kasi nga, di ba lagi yung sinasabi yan na under observation po yan kay Sir Ivan, si Martin. Kahit anong gawin po dito ni Martin, kahit anong gawin po dito ng mga salot ng lipunan, grupo na Brosas, grupo na ni Castro, or kung sino man dyan na mga mamabatas nagpaplano dito na impeach si Pipi Sara, hindi yan mangyayari Makabayan. Bakit? Si PBBM po, sa kanya po ang huling alas. Si PBBM Makabayan. Si PBBM po dyan ang magdidesisyon. And I'm very sure maganda dito ang relasyon po ni PBBM at saka ni VP Sara. Kitang-kita natin yung Makabayan. At lang nakita rin natin dito na merong trust dito si PBBM kay VP Sara at si VP Sara nakita natin na may trust po kay PBBM. Pero yan po'y pinapainit kasi ng mga didishit na mga vloggers na kung saan lagi lang tinitira dito yung si PBBM Makabayan. Sabi pa nga nila, nakita ko kanina before ako nag-vlog, meron isang vlogger, ayaw ko lang banggitin Makabayan kasi nga kaibigan natin yan noon. Sabi nila na wala nang kwenta si PBBM, bumaliktad Makabayan, ang sarap nga pangalanan bumaliktad bigla. Sabi ko, bakit ganun tong tao to na samantala grabe yung depensa nito kay PBBM, pero ngayon sinabi na niya na walang kwenta daw yung presidente natin kasi nanahimik daw dito sa issue kay VP Sara tungkol ito sa impeachment Makabayan. Alam nyo, may tanong ako sa lahat ng mga vlogger makita sa akin. Tanong ko, bakit, ano bang ginawa ninyo? Sa panahon po doon sa merong nagpaplano po ng destabilisasyon plot kay BBM, ay hindi naman to plot yun, destabilisasyon effort dito kay BBM para patalsikin siya. Ano bang sinabi ninyo? Or meron ba kayong ginawa? Simpleng tanong ho yan ni Sir Ivan. Nililibot-libot ko ang inyong mga accounts, mga vlogger ho dyan. Ipinagtanggol ba na si BBM? Aside dito sa mga loyalista na mga totoo talaga na mga vlogger, mga Marcos vlogger, pero doon sa mga bumaliktad at doon rin po sa mga DDS shit na mga vlogger mga kabayan, ipinagtanggol ba na sa BBM? Wala. Natuwa pa nga sila mga kabayan. Sabi nila walang kwenta so dapat daw patalsikin. Parang suportado pa nga nila yung grupo nila ni General Rio, yung grupo nila ni Glenn Chong. Suportado pa nga mga kabayan. Natuwa sila na meron nagpaplano dito na si PBBM ay patatalsikin po sa pwesto. Yung destabilisasyon effort mga kabayan. Na kung saan totoo naman yun, yung mga gunggong na mga general na yun, at saka yung colonel, at saka yung general po na vlogger na isa na hindi ko alam anong kinain dito, parang tai yata ng isang vlogger, na nagganon po ang kanilang pag-isip mga kabayan, ipinagtanggol mula sa BBM. Ngayon, meron na silang balita na narinig galing kay Ka-Eric, nagkaganya na sila. Ang init ng kanilang mga puwit mga kabayan, naglundagan lahat, ang sinisisi dito si BBM. Magunggong talaga Hey! Sir Ivan, uminit ka. Nakainis naman kasi. Alam nyo, mag-isip itong mga ganitong gunggong na to. Alam nyo, nag-promise na sana ako sa Meron, alam nyo kabayan, may nagsabi sa akin, sabi na, Sir Ivan, pwede wag mo nang banggitin daw ang gunggong. Kasi daw yung gunggong makabayan. Hindi ko lang sure. Alam nyo, hindi ko talaga alam kung ano ang meaning ng gunggong makabayan. Minsan kasi kapag uminit na yung ulo ko, magagamit ko yung word ng gunggong. Totoo naman talaga. Pero as much as possible ay kung gamitin yan ng word makabayan. Tayo, mabait tayo Pasensyahan na pa, pasensyahan. Nakagalit kasi yung mga ibang mga vlogger. Grabe na manira. Wala na sa hulog mga kabayan. Totoo lang, wala na sa hulog. Kahit ano na lang ito ng mga issue, ibinabato kay PBBM. Di ba, totoo naman ang tanong ko dito, ano bang ginawa nila doon sa panahon po sa meron nagpaplano dito na destabilisation effort. Di ba, wala mga kabayan. Pero dito lang, dahil lang kay Ka-Eric, dahil lang dito kay Harimaw. Kay Harry Roque, sino ba naman kasi nagsabi ng Harimaw mga kabayan? Nabasa ko lang yan doon sa last vlog natin or sa other vlogs pa. Merong nagsabi na Harimaw daw. Hindi ko sure kung sino nagpumpisan yan. Gagamitin lang natin. Diba? Dahil lang doon sa kay Harry Roque na merong sabi doon, ay paano na daw si BBM? Diba? Bakit daw tahimik? Tahimik si BBM kasi alam na niya ang mangyayari mga kabayan at alam niya na kung bakit na hinayaan lang. Kasi wala namang kwenta ho yan na effort po ng mga salot ng lipunan. Hindi ho yan mag-prosper ang plano nila na impeachment dito kay VP Sara mga kabayan. Hindi ho yan. And one thing, suportado po si VP Sara ng ilan po ng mga senador.
Kitang-kita ho natin yan, di ba? Sa confidential funds mga kabayan, nag-leak nga. Ang dami pong supporter po ni Bibi Sara ng mga senador. So clearly, hindi po mangyayari yung impeachment na yan. Pinainit lang ho yan ng ibang mga vlogger mga kabayan, di ba? Sana kung gusto niyo naman pala na magtulungan tayo dito, magkaroon po yung unit team at babalik po yung unit team, sabi ninyo, pero hindi naman nawala yung unit team mga kabayan. Nandyan pa naman po. Sila nandito ang pilit nilang ipinaghiwalay yung Duterte at saka yung mga Marcos. Si PB Sara at si PBM, pilit lang pinaghiwalay ho yung mga kabayan kasi nga sa kalang personal na interest. Kasi hindi sila nagkakapira kay PBM. Hindi nila nauto po si PBM mga kabayan at hindi nila nauto ang mga Marcos, di ba? Naghangad kasi. Kaya sila nagaganyan. So kaya ang plano nila, pilit nilang pinapahiwalay dito si Bibi Sara at saka si PBM. Okay? So, clear na bang lahat? Don't worry po, mga didisyet, hindi po mangyayari yan. Kayo lang naman dito, yun ang pakalat eh. Tsaka meron pa nga nag-post mga kabayan, si Storymaker, ipinainit niya na sigurado na siya na meron ditong nagpaplano po na ipa-impeach si Bibi Sara. Alam nyo si Storymaker, sikat-sikat ho yan sa Twitter mga kabayan. Kahit isang post man lang niya na ilang words lang, talagang magbabiral yan doon sa Twitter. Marami kasing supporter dyan si Storymaker. So kapag meron siyang sasabihin dito, ilagay po sa kanyang post doon sa Twitter, kaya marami kaagad na makakaalam mga kabayan at mag-assume kaagad, mayroon diyang conclusion dito na totoo ang kanyang sinabi. Well, anyways, ang sabi pa nga ni kay Eric, plano pa lang mga kabayan. Plano pa lang ho yan. At siyempre, para mapigilan ho yan, dapat magka-unite lahat. Lagi po akong nananawagan dito na sana magka-unite tayo lahat. Kasi yan po ang susi mga kabayan. Dapat solido lahat. Pero ang problema na ibang mga vlogger, na mga ibang didisyet, gusto nang paghiwalayin ang Duterte at saka ng mga Marcos. Okay? So, before na mag-jump po sa next topic mga kabayan, isa naman natin ating mga silent viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-share natin, nandyan po si Ma'am Maiti Baisa, Dakila Fox, Darwin Biahiro TV, nandyan po si Maria Milasiplon, Christina, Kaluyal Wanabet, Milagros Derrilo, Chloe Braganza, Tink Abel, Angelita Holsinger, nandyan po si Felix Palpalyato, Joseph Rabanes, Lendalem, Leonardo Manansala, hi to Army Lagaso, Emmy Sarino, Kemi, hi to Berge Unggang, Teresita Tumalawan, nandiyan po si Pinky Abistano, Mer Umura, Josephine Mervan or Merlan, hi to Severino Calob, Roy Pahila, Robin Libuon, and hi to Barkadahan Forever FM, Jelen Quezon, Arturo Garcia, and Rales Carlinga. And of course, hi to Erinio Talusig. Okay, so dito tayo sa issue mga kabayan, kay FPRD, na kung saan meron siyang subpoena dito. Pero yung natanggap po na subpoena mga kabayan, nakatawa talaga. At para malaman natin ang buong balita, let's watch this! Sa unang pagkakataon mula nang bumaba sa pwesto, pinatatawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanta niya sa buhay ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Sa subpoena ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagsusumiti rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna-unahang subpoenang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo at ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. Siyempre, kung may ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumepensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si Franz at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa ng dating legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta yun sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? Franz.
Ang dami-daming plus, pwede kong pansayan. Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, Castro, Franz Castro, papatayin kita, abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Pero si Castro, nanindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro, kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto, meron pa rin siyang kapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya ang magiging hakbang ng dating Pangulo? Sa tingin ko, i-ignore lang ni Duterte yun. Napapansin niyo ba makabayan, sumikat ngayon si Castro? Hindi kaya tatakbo to sa higher positions? Naramdaman ko lang eh. Kasi nga, nasa limelight ngayon si Castro makabayan, di ba? Parang siya ngayon yung naging front act ngayon sa mga salot ng lipunan, sa grupo ito ng mga membro ng mga NPA makabayan. Di ba si Castro ngayon? At halos lahat po ng mga balita, nandyan lagi yung mukha ni Castro. I think siguro parang tatakbo to yata eh. Pero alam nyo dyan sa kaso po ni FPRD na kinasuhan niya makabayan ng threat, ay lang ang banggitan yung una kasi medyo red flag siya sa YT makabayan. Kaya sinabi ko lang to na threat. Alam nyo, hindi naman yan magpo-prosper. Bakit? Dito pa nga lang sa nilagay po ng legal team ni Castro ang kanyang makabayan, ang kanyang subpoena, wrong spelling na nga yung pangalan. Or merong mali nga pala sa kanyang pangalan makabayan dito kay FPRD na kung saan ang nakalagay po sa subpoena, Rodrigo Rua R. Duterte. Di ba naging redundant mga kaabayan? Kasi nga si Tatay Diggs, ang kanyang pangalan ay Rodrigo R. Duterte. Kasi ang kanyang R mga kaabayan, yan na po ang ROA. Di ba? Di ba alam ho natin yan? Dito pa lang meron ng mali mga kaabayan. So hindi naman naisip tong legal team nito ni Castro. Siguro hindi nila masyadong kilala si FPRD mga kaabayan. At tama po ang sinabi ni Panelo. Agree ako doon. Na kung saan wala namang pagbabanta doon kay Castro makaabayan kasi ang sinabi po ni FPRD ay France naman, lugar naman yung France. Siyempre kung babanggitin niya na Franz Castro, yun clear na ho, yun obvious na obvious yun. Pero alam nyo ba si Tatay Diggs ay mautak ko yung makaabayan. So kaya nga binanggit niya ng France lang, hindi niya nilagyan po ng apelido kasi kapag nilagyan ng apelido, medyo malaking problema makaabayan. Di ba mautak yan si FPRD? Pero I am sure, don't worry sa mga DDS po na mga matitino, hindi naman ho yan mag-prosper po yung kaso ni Franz Castro makaabayan. Marami pa silang kakaining bigas. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, i-share mo natin si Jemson Tulen and Regen Tulen na nandyan sa Cebu City. That is greetings from si Rodolfo Ranada Rabor of Cavite. And hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Taxi, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfors of Jackfors Family. And hi to Biyahi ni AJTV, Rubel Ferrer Official. Hi to Evelyn Garcia. Nandiyan po si Jomar Gumpal. At saka shoutout daw sa Gumpal Family. At saka shoutout natin ang MDSFIG or Marcos Duterte Group. And hi to Ma'am Shane Sibal and Ashen. Okay, dito na tayo po sa balita mga kabayan na kung saan tungkol ito kay Bong Revilla na napagkamalan na yung lumabag doon sa batas na kung saan dumaan doon sa bus lane mga kabayan, which is bawal ho yun na may pumasok doon, dapat bus lang ang nandun. Yung hindi naman tinikitan kasi actually may sinita lang mga kabayan at saka plano itong dakpin daw ng taga MDA, kaya lang meron kasing nabanggit itong taga MDA na para daw si Bong Revilla mga kabayan. So doon pa lang uminit yung ulo ni Bong Revilla kasi kagigising rin yung mga kabayan at saka nabalitan kaagad na yun po ang nangyari. Pero ang problema dito, medyo umasta masyado si Bong Revilla mga kabayan. Parang sumubra na ang kanyang style. Hindi ko nga nagustuhan eh. Bakit?
Ang kanyang sitwasyon mga kababayan is the same po yan sa nangyari kay BP de Sara. Naalala ba natin doon sa issue po ng Commonwealth na kung saan pinagbintangan nila na yung BIP daw na dumaan doon, yun daw si BP Sara mga kababayan, which is fake news. At napatunayan ho yan ni BP Sara kasi nandun siya sa ibang lugar mga kababayan. Hindi po siya pumunta doon o dumaan man lang dyan sa Commonwealth. At meron tayong duda kung sino ang dumaan doon. Baka nga si little girl eh. Di ba mga kababayan? So, di pa nakita natin si BP Sara ay kulang. Napalabas na ito ng statement na hindi yan totoo at least na-clear ho yan. Pero dito po sa nangyari sa kay Bong Revilla, sumobra ang kanyang attitude mga kababayan. Hindi ko nagustuhan. Talagang sinabon nilang masyado yung AMDA. Siyempre nagkamali lang po yung tao. Ang problema doon kasi mga kababayan ng AMDA, nakinig siya sa kanyang tauhan. Na-mention kaagad na merong nandun po si Senador Bong Revilla. At para maintindihan natin lahat, at saka may hamon ako dito kay Bong Revilla, para ma-clear niya yung issue niya makabayan. Kasi kahit ngayon na sinuspindi na po, kasi nga nasuspindi makabayan yung taga-AMDA, at para ma-clear ang kanyang pangalan, dapat mag-provide siya ng CCTV makabayan doon mismo sa kanilang bahay. Diba? Nag-guess si Sir Ivan? Kasi kung anong oras po na nadakip po or na hindi naman kasi natikitan, parang nasita po na dahil nga pumunta doon o dumaan po, pumasok doon sa EDSA lane, sa bus lane, yung sasakyan na yon, dapat makita po sa CCTV ang oras mga kababayan na nandun siya sa kanilang bahay. So from that evidence na CCTV, ma-clear ang kanyang pangalan. But for now, hindi muna ako maniniwala dito kay Bong Revilla mga kababayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Suspendido si MMDA Special Operations Chief Bong Nebrija matapos banggitin si Senador Bong Revilla kaugnay ng isang convoy na dumaan sa EDSA busway. Itinanggi ng senador ang alegasyon dahil nasa Cavite raw siya at wala sa EDSA na mangyari ang umano'y paninita. Nakatutok sina Mark Salazar at Jonathan Andan. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, paano ako napapunta doon? Sir, now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, so sir, based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Sana bine-verify niyo muna. Sir, that's what binanggit I did. mo sa radio eh. That's what I... Sir, di po ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo. Lahat tayo nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I have already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Ngayon, sir, wala po akong balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ang ng commander eh. I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. We have common friends. Wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako na lang po. Ako na lang. Mainit ang bungad ng harapang Senador Bong Revilla at Bong Nebrija ng MMDA sa Senado kanina. Pumutok kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA busway ang sasakyang lulandi umano si Senador Revilla. Pero pagdating sa Senado, inamin ni Nebrija na nagkamali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA busway.
Hindi kasama sa Senado ang sinasabing enforcer. Gate naman ni Revilla, nasa Cavite siya kaninang umaga nang pumutok ang balita. Kaya imposible raw na nasa EDSA siya nung mga oras na iyon. Pumagitna naman si MMDA Chairman Romando Artes at inanunsyong suspendido muna si Nebriha ng kalahati o hanggang 1 buwan simula bukas habang iniimbestigahan nila ang insidente. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, wag mo nang tikitan, patakbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Tinetrace na raw ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Senator Revilla. Sinisilip na raw nila ang mga hawak nilang CCTV footages at pag nakilala nila ito, ire-report nila sa LTO para ma-issuehan ng show cause order at mapatawan ng parusa. Sa huli, tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebriha. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. Hindi na rin daw itutuloy ni Senador Bong Revilla ang plano niyang ipa-recall ang budget ng MMDA. Hindi naman daw kasi kasalanan ng buong ahensya ang kasalanan ng iilang tauhan nito. Okay, dito kay Senator Bong Revilla, para ma-clear ang kanyang pangalan makaabayan, dapat mag-provide siya dito ng CCTV na nandun talaga siya sa Cavite, di ba? Napaka-imposible naman kasi na wala siyang CCTV sa kanilang bahay, imposible ho yan. Para makita naman po yung time makaabayan at para po maiba po dito yung impression po ng tao kasi nga siyempre alam na natin yung makabayan, yung mga mababatas at saka ibang mga government, mga officials ay medyo may pagka-uok talaga yan at saka parang sa kapangyarihan mga kabayan. Alam naman natin yan. Pero hindi pa natin alam kahit na humingi na ito ng sorry yung taga-AMDA at saka nanghingi ito ng apologies at parang pinatawad na po dito ni pinatawad na po dito ni Bong Revilla. Pero yung mga tao, yan po kasi ang nakatatak sa kanang isip mga kabayan na baka yung nandun talaga doon po sa kung saan sinita ng taga-enforcer nila sa EDSA lane ba yung mga kabayan o sa EDSA bus lane ba yun? Baka hindi din alam, baka totoo talaga or hindi. So para ma-clear po ang pangalan ni Bong Revilla, mag-provide siya ng CCTV mga kabayan. Di ba? Napaka-easy ho yan. Kahit i-post niya sa kanyang account, sa Facebook account, napakalaking tulong na po yung CCTV. Okay? So of course, yan po ang mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, alam namin na madalas kaming nagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo nang magabayan kami sa tamang landas, sa landas ng katuwiran at pag-ibig. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Amen. So maraming salamat mga kabayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.